Totoo po ba yung sinasabi na the second coming of Christ or yung paghuhukom? Tita Daniel, narinig mo? Totoo daw po ba yung sinasabi na second coming of Christ o paghuhukom? Yun po ang kanyang katanungan, kapatid na Eli. Alam mo kapatid, yung pagbalik ni Kristo, hindi second coming yun. Nagkunayb lahat ng mga iglesia para sabihin second coming. Hindi naman second coming yun kapatid. Pero talagang babalik siya at maghuhukom. Babalik ang Panginoong Jesus. Yun nga ang pag-asa natin na lahat ng problema sa mundo matapos at maresolbahan ng lahat ng kasamaan sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Totoong merong pagbabalik. Kaya lang hindi ako naniniwalang second coming yun. Wala sa Biblia yung salitang second coming. No? Bunga lang yon ng maling pagkaunawa nung iba at merong naglagay ng translation second coming na si Lamsa na mali-mali ang salin sa Biblia. Yang si Lamsa, mapanghas yan No? Pero halos lahat ng Biblia, walang binabanggit na second coming. Yun lang kay Lamsa. Yun din lang ang Bibliang bumanggit ng Iglesia ni Cristo na binili ng dugo. Yun lang Biblia na yun. Marami talagang discrepancy ang batayan ng Iglesia ni Manalo na yan. Pero ang masasabi ko kapatid, totoo na babalik ang Panginoong Jesus. At sa kanyang pagbabalik, wawasakin niya ang lahat ng kasamaan. Sa kanyang paghahari sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Pagbalik niya, mabubuhay yung mga patay na banal, yung mga sumunod sa kanya ng una, mabubuhay yun. Maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Basahin natin ang 26 ng Apokalipsis. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Yung unang pagkabuhay, pagbalik ni Kristo, mabubuhay yung mga patay sa unang pagkabuhay. Sabi ng talata, mapalad at banal ang makakalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito, yung mga unang nabuhay na mag-uli, wala nang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Kundi sila'y magiging mga saserdote at maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yan. Kaya ang Panginoon Kristo, pagbalik niya, maghahari siya sa loob ng 1,000 taon sa lupa. Babalik siya talaga, kapatid. Babalik siya. At sa kanyang pagbabalik ay ang lahat ng kasamaan sa lupa, lilipulin ni Kristo. Basahin natin ang 15 at 24 ng Kawikaan o ng unang Korinto. Kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Maghahari siya hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang kaaway sa ilalim ng kanyang mga talampakan, ang kanyang mga kaaway. Yung nasa 24, lilipulin niya ang lahat ng paghahari,
lahat ng kapamahalan at kapangyarihan, lahat ng kasamaan dito sa mundo, sa loob ng 1,000 taong paghahari niya, lilipulin niya. Babalik siya talaga, kapatid. At maghuhukom ang Panginoon Kristo. 5 Gs ng ikalawang Korinto. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Yun, kailangan tayong maharap lahat sa harapan ng hukuman ni Kristo. Kaya talagang babalik ang Panginoong Hesus, kapatid. Huwag kang mag-alinlangan doon. Yun nga ang dapat nating paghandaan yung pagbabalik ni Kristo, kasi ang sabi ng Panginoong Hesus doon sa Mateo, Kapitulo 24, mapalad ang alipin na kung dumating ang kanyang 24:46, kapatid na Daniel, Mapalad yaong aliping kung dumating ang kaniyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kaniyang ginagawa. bago kasi umalis ang Panginoon, meron siyang ipinagbilin sa mga apostol. Tapos sabi niya, pag bumalik siya, mapalad yung mararatnan niyang ganun ang ginagawa. Alin ba yung gagawin ng mga iniwan niya rito sa lupa? Doon sa 28:20 ni Mateo, nakasulat, Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Yon. Ang gagawin, yung lahat ng aral niya, ituro nyo sa kanila, ganapin, lahat ng utos ko sa inyo. Ngayon, pagbalik niya, sabi niya, mapalad ang alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon, madatnan siyang gayon ang ginagawa. Anong ginagawa? Di yung ipinapagawa niya na turo sa kanilang ganapin, lahat ng utos na iniutos ko sa inyo, sabi niya. Kaya mapalad tayo, pagka nakahanda tayo, hinaganap natin yung utos ng Panginoong Kristo, pagbalik niya, magiging mapalad tayo kasi merong gantimpala siyang daladala para sumunod sa kanya. Apokalipsis 22:12. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kaniyang gawa. Umaparito siya, babalik siya, dala niya ang gantimpala upang bigyang kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. Kaya doon sa tanong mo, meron ba talagang babalik ba si Kristo? Oo, kapatid. Kaya lang, hindi ako conforme na tawagin nyo na second coming. Hindi second coming yun. Marami na kasi siyang, nung panahon ng Israel, pumunta siya rito sa lupa, nagpakita siya sa Israelita saan yung bato na nilabasan ng tubig. Basahin natin ang 10:3 ng unang Korinto. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. Ayon, yung ininuman ng Israelita dun sa ilang, sa disyerto, na bato, si Kristo yun. Di noon pa, hindi pa siya nagkakatawang tao, pumunta na siya rito sa anyo ng bato. Nagpainom sa Israel. Tapos pinanganak siya ni Maria. Pangalawang punta niya na yon. Tapos sasabihin mo, pagbalik niya sa paghukom, second coming, di palpakan na agad. No? Naintindihan mo yun, Sis Luz? Opo, Badeli. Palpak talaga dahil hindi po pwedeng second coming lang dahil ang dami ng pagkakataon
na nagpunta na po. Kumbaga, hindi talaga second coming kasi yun dun lang sa panahon ng Israel. Yung bato nga po na sumusunod sa kanila, yung pala si Kristo kung saan uminom sila. Hindi pa nga, nililikha pa lang ang lupa at saka ang langit. Ang Panginoong Hesus, yung anak ng Diyos, pumapanik, pumapanik na sa langit, bumababa sa lupa. Basahin natin yung 34 ng Kawikaan, kapatid na Daniel. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kaniyang pangalan at ano ang pangalan ng kaniyang anak kung iyong nalalaman? Alam naman natin na nagtatag ng lahat ng mga bagay ang Diyos eh. Mag-ama pala sila, sila yung sumasampa sa langit, bumababa, bumasampa. Si Kristo ganun din, sumasampa, bumababa. Tapos sasabihin mo, second coming. Alpak yan, di kayang patunayan sa diskusyon yan. Ngayon, ang masasabi ko lang kapatid, pero dadating siya. Kung anumang coming yun, kung third, kung fourth, pero hindi definitely, hindi second coming. Pero babalik siya. Naunawaan mo yung kapatid na Tacloban, kapatid na taga-Tacloban, kapatid na Calabin. Opo, naunawaan ka na po. Salamat ha. Kala ko Tacloban eh. Nabasa ko kasi. Kapatid na Calabin.